Noong 2025 NBA playoffs, sila ang tinawag na dark horse ng liga. Isang kupunang tahimik na unti-unti naging deadly habang patuloy ang kanilang pag-angat hanggang makarating sa NBA Finals. Isa-isang pinabagsak ng Indiana Pacers ang malalakas na kupunan sa Eastern Conference at kahit maraming hindi naniwala na makakarating sila sa puntong ito, pinatunayan nila na hindi sila basta underdog lang mga idol, sila ang tunay na dark horse ng playoffs na ito. Sa pamumuno ni Tyrese Haliburton at Pascal Siakam kasama ang kanilang solid na supporting cast at mga key role players, ipinakita ng Indiana Pacers ang tibay, diskarte at pusong panalo na nagpabago sa tingin ng buong NBA sa kanila. Kaya sa video natin ngayon mga idol, ating babalikan at pag-uusapan ang kanilang nakakapanindig balahibong playoff comebacks at ang nakakadurog pusong trahedya na sumubok sa kanila sa NBA Finals, ang journey ng Indiana Pacers sa 2025 NBA playoffs. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago magsimula ang season ng 2024-2025, ang buong atensyon ng liga ay nakatutok sa mga higanting prangkisa. Sa Western Conference, nandyan ang Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves at ang Dallas Mavericks. Sa Eastern Conference naman, ang Cleveland Cavaliers, ang defending champion na Boston Celtics at ang New York Knicks. Sa gitna ng mga naglalakihang pangalan na ito, nasaan ang Pacers? Tahimik silang nagtapos sa 50-32 win-loss record mga idol na naglagay sa kanila sa 4th seed sa East. Walang sino man ni isang eksperto ang nagakala na ang kupunan ni Tyrese Haliburton at Pascal Siakam may tutusok sa lahat at aabot sa 2025 NBA Finals. Sa ilalim ng pamamahala ni Coach Rick Carlisle at Executive Kevin Pritchard, ang vision ng Indiana ay malinaw. Bumuo ng isang opensang napakabilis na hindi kayang sabayan na kahit sinong kalaban. Isang napakalaking sugal ang ginawa ng front office nang papirmahin muli si Siakam ng isang $189.5 million contract para sa championship experience. Naging napakahalaga nito nang ma-injure agad sina James Wiseman at Isaiah Jackson mula sa season-ending Achilles ruptures. At imbes na panghinaan ng loob, ginamit ni Coach Rick Carlisle ang kakulangan sa size bilang kalamangan sa bilis. Nagtala sila mga idol ng 100.76 possession per game at nakakatakot na offensive rating na 116.5. Aminado ang lahat na may butas ang depensa nila, pero ang filosofiya nila, kahit maka-score ka ng 120, i-score kami ng 130. Well, para mas ma-appreciate natin kung gaano kalalim at kalakas ang opensa ng Indiana Pacers bago sila pumasok sa playoffs, silipin natin ang kanilang roster. Dito makikita natin kung paano naging isang tunay na hydra ang kanilang opensiba. Putulin mo man ng isang ulo, may ibang handang sumugod at umiscore. Si Tyrese Haliburton at Pascal Siakam ang nagsilbing driver at konduktor ng kupunan, habang nandyan naman ang kanilang mga maasahang mekaniko na sina Benedict Maturin, Miles Turner, Aaron Nesmith, Obi Toppin, Andrew Nembhard at TJ McConnell. Sa 8 player na ito, umikot ang mabilis, malalim at napakadelikadong opensa ng Pacers mga idol. Hindi mo pwedeng basta i-double team lang si Haliburton o i-trap si Pascal Siakam sa post dahil lagi may nakabang na shooters at slashers sa perimeter na handang magparusa anumang oras. Sa gitna ng magandang sistema, ang bawat dark horse ay nangangailangan ng isang driver na may pusong hindi natatakot. Bago ang season, binansagan si Haliburton bilang most overrated player. Sa isang anonymous player poll ng The Athletic, nasugatan din ang kanyang pride ng ibang kusya ng Team USA sa 2024 Paris Olympics na kung saan nakapaglaro lamang siya ng 26 minutes sa buong torneo. Ginamit niya itong panggatong mga idol. Nagbago ang kanyang mentalidad mula sa pagiging pass first nice guy tungo sa pagiging ruthless stealer of dreams. Ngayon, punta na tayo sa playoffs mga idol. Nang magsimula na ang playoffs, maraming nag-expect na madaling ma-eliminate ang Pacers dahil hihigpit na ang depensa. Pero binaliktad ng Indiana ang naratibo mga idol. Nagtala sila ng NBA postseason record para sa pinakamaraming comebacks. 5 beses nangyari ang comebacks na ito at 15 points o higit pa ang kanilang hinahabol. Sa first round ng playoffs, kalaban ang Milwaukee Bucks na pinamumunuan ni Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Madaling nakuha ng Pacers dito ang lamang sa serye mga idol, 3-1 pabor sa Pacers. At sa game 5 ng serye na ito, sa overtime nakabaon sila ng 7 points sa last 37 seconds ng laro. 118-111. 2.1% win probability na lang ito mga idol. At heto ang ginawa ng Pacers. Isang 3-pointer ang ginawa ni Andrew Nembhard. Trap defense na nauwi sa steal at nagresulta ng N1 play ni Tyrese Haliburton. Hindi na makapaniwala si Coach Doc Rivers dito mga idol. Heto, 14 seconds left, nabitawan ni Gary Trent Jr. ang bola na nauwi sa turnover. Last 10.8 seconds, Tyrese versus Greek Freak. Pinanis niya ang depensa ni Giannis mga idol for a game-winning layup.
What a comeback win para sa Pacers at nakapag-advance nga sila sa semifinals. Sa semis versus the number 1 seed ng East ang Cleveland Cavaliers, akala ng lahat dito na matatapos ang Cinderella run ng Pacers. Pero tinawanan lang ito ng Indiana mga idol. Madaling nakuha ng Pacers ang Game 1 ng serye at nanakaw ang home court advantage sa Cavs. Pero sa Game 2, another comeback ang kanilang ginawa mga idol. Last 48 seconds lamang ng pito ang Cavs, 112-119 sa miss shot free throw na ito ni Siakam. May bigla na lang lumusot itong si Aaron Nesmith mga idol. Nakakuha ng offensive foul ang Pacers na nagresulta pa ng easy 2 points ni Siakam. Last 27 seconds na magkaroon pa ng turnover ang Cavaliers mga idol. After niyan nakakuha ng foul si Tyrese na ipasok ang unang free throw pero ang pangalawa sumablay. Pero heto ang nangyari. Nakuha ang offensive rebound ni Tyrese. Inilabas ang bola and a step back 3-pointer for a game winning shot. Panalo ang Pacers at nakuha ang 2-0 series lead. Well, umabot lamang sa Game 5 ang naging laban nila kontra sa top-seeded na Cleveland Cavaliers mga idol at ang Indiana Pacers nga ang nakapasok sa Eastern Conference Finals para harapin ang New York Knicks. Isang panibagong kabanata ng classic rivalry na ito. Sa Game 1 pa lang tila imposible nang makabawi ang Pacers. Baon sila ng 8 puntos sa huling 42 seconds ng laban at bumagsak na lang sa 1.2% ang kanilang tsansang manalo. Pero dito muling ipinakita ng Pacers ang kanilang puso at tapang mga idol. Nagpakawala ng isang clutch 3-pointer si Aaron Nesmith at matapos i-challenge ang isang crucial play na ito, nakuha nilang muli ang possession. Sinundan agad dito ng isang panibagong tres ni Nesmith para ibaba sa 2 puntos ang lamang ng Knicks. Pagsapit ng huling 14 seconds, nagkaroon pa ng foul at free throws hanggang sa umabot sa 123-125 ang score pabor sa Knicks sa nalalabing 7 segundo. At heto na nga ang nangyari mga idol. Pinasok ni Tyrese Haliburton ng paint bago inilabas ang bola para sa isang tila game-winning 3-pointer. Tumalbog pa ng 2 beses ang bola bago tuluyang pumasok. Dahilan para mabuhay ang buong arena. Matapos yun, ginawa pa ni Haliburton ang sikat na choking gesture ni Reggie Miller sa harap mismo ng MSG crowd. Ngunit kalaunan ay napag-alamang nakaapak pala siya sa linya kaya naging 2 puntos lamang ito at nauwi ang laban sa overtime. Well, sa overtime game na ito mga idol, tuluyan nang nakuha ng Pacers ang momentum at naagaw nila ang Game 1 ng serye. At hindi na sila lumingon pa, umabot hanggang Game 6 ang matinding bakbakan sa Eastern Conference Finals. At sa sarili nilang baluarte, tuluyan tinapos ng Indiana Pacers ang serye upang opisyal nang makapasok sa NBA Finals. At heto na tayo sa pinakarurok, ang dark horse ng Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder. Heavy favorites ang OKC, bitbit ang MVP na si SGA, ang umaapoy na si Jalen Williams at Chet Holmgren. Sa Game 1 ng serye ng NBA Finals na ito, inakala ng Thunder na makukuha ang panalo sa Game 1. Under 10-minute mark sa last quarter, lamang pa kasi ang Thunder ng 15-point lead mga idol. Pero gumawa ng matinding run ang Pacers para gawin muli ang comeback. At nang bumitaw ng isang game-winning shot na naman si Tyrese Haliburton mga idol, pumasok 111-110. Nanakaw ang home court advantage ng kalaban. Pero rumesbak ng matindi ang OKC sa Game 2, 123-107. Ngunit sa Game 3, 116-107, umariba ang Pacers matapos ang isang nakakamatay na dagger 3-pointer ni Aaron Nesmith mula sa pasa ni Haliburton. Abante ang Pacers 2-1. Ngunit sa Game 4 and 5, nag-take over si SGA sa Game 4, 111-104 para itabla ang serye. Pagdating sa Game 5, nanalo ang Thunder 120-109. Ngunit dito nangyari ang unti-unting pagbagsak ng dark horse narrative. Naranasan ni Haliburton ng isang strain right calf. Kitang-kita ang sakit sa kanyang emosyon. Pero sa Game 6 ng serye, nasa bingit ng eliminasyon ng Pacers, naglaro pa rin si Haliburton mga idol kahit may sakit at alamang wrist. Ang presensya niya ay naging sapat na para magliyab ang mga kapatid niya sa court. Binugbog ng Pacers ang Thunder mula simula hanggang sa maging 30-point lead ng lamang. Sumuko ng maaga ang OKC 108-91 at selyado ang Game 7. At sa Game 7 ng Finals, ito ang unang NBA Finals Game 7 simula pa noong 2016 mga idol. Pumasok si Tyrese Haliburton na parang nagliliyab. Sa unang 7 minuto, humagupit agad siya ng 3 sunod-sunod na tres mga idol. Abot kamay na ang kampyonato. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang lahat. Sa kalagitnaan ng first quarter ay isang non-contact ang nagpaiyak sa mga fans ng Pacers mga idol. Kumpirmado, nagtamo ng torn right Achilles tendon si Tyrese. Gumuho bigla ang pangarap ng Pacers sa pagkaka-injury ng kanilang puso at driver ng koponan. Pero kahit wala ang kanilang leader, matapang na humalili si
McConnell at naitabla pa ni Turner ang laro sa 56 all sa third quarter. Pero hanggang doon na lang kinaya ng Mahika. Sa dulo nagising ang pwersa ni na SGA, Holmgren at Williams. Tumunog ang huling buzzer at panalo ang OKC. Sila ang nagkampiyon. Nakuha ng Thunder ang titulo habang tinanghal na Finals MVP si SGA. Bagamat hindi man nakuha ng Indiana Pacers ang kampyonato sa 2025, ipinakita naman nila kung paano nagsumika para makarating sa tuktok mga idol. Dugo at pawis ang kanilang inialay para pabagsakin ng malalakas na naglalakihang koponan sa Eastern Conference. At tunay ngang pinatunayan nila na sila ang tunay na dark horse ng 2025 NBA Playoffs. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging playoff run ng Indiana Pacers noong 2025?